Rehab ang babae ng bayani ng pananampalataya. Hindi ka basta-basta mapapabilang sa heroes of faith na sinulat ng Hebreo. Mga Christian ko eh. Kung di maganda ang katangian ng iyong pananampalataya. Yun po. Merong magandang katangian eh. Merong pananampalataya ng Rehab na bagamat siya ay marunong pamumuhay niya, hindi siya tanggap ng lipunan, wala siyang magandang buhay, mamamatay siya ng alam niya, hindi magandang magiging buhay niya, at wala siyang pag-asa. Pero, nung magkaroon siya ng faith, mayroong magandang katangian eh, yung faith anyway. Yung sinabi, tinulungan ni Sister Beth, ba, yung lulubog, lilitaw, diba, yung kinds of faith. Yung mga kinds of faith, yung mga level of faith, diba? Ito, kakaiba yung level of faith niya eh. Yung dead faith, but alive faith eh. Talagang buhay na pala ng palataya, yung katangian niya. Kaya, nagkaroon siya ng, naging bayanig siya ng palataya, hero talaga eh. Kinilala siyang hero talaga sa faith. Sinama siya sa mga mabibigat na kay Noah. Sinama siya, ibinilang siya kay Noah, ibinilang siya kay Abraham, ibinilang siya sa mga Gideon, Captain, ibinilang siya sa mga bibigat na bagong personality dahil sa kanyang magandang katangian na meron ng pananampalataya na Rehab. Ano mo yun? Una, meron siya alam kaya sa sumampalataya sa Diyos yung kanang langit at lupa. Meron siya alam. Pangalawa, ang pananampalataya ay may kalakip na gawa. Pangatlo, ang katangian ng kanyang pananampalataya ay merong magandang resulta. May magandang resulta ang mabuting katangian ng kanyang pananampalataya. May magandang resulta. Kaya siya napabilang sa heroes of faith. Pag-aralan natin isa-isa. Anong mabuting katangian meron ang pananampalataya na Rehab? Meron siya alam, kaya siya sumampalataya sa Diyos. Ang ganang langit at lupa. Ibig sabihin, hindi siya basta sumasampalataya, ibigay mo yung tiwala mo sa hindi mo kakilala. Di ba? Ibigay mo yung tiwala mo, hindi mo makilala. Diba? Kaya tanong ko eh. Nagtiwala ka, hindi mo makilala yung tao. Saan inilala mo muna bago mo siya magtiwala? Yung tataya mo, buhay mo, di ba? Tataya mo, kinabukasan mo. Tataya mo, langit impyerno. Diba? Tataya mo, tataya yung buhay mo na maaaring langit ka, maaaring impyerno ka. Tataya ka. Diba? Dalo, parang yung sa sugal niya yung meron dalawa lang, pipili ka lang. Di ba? Yung pagpipilihan ka lang na dalawa. O parang sa Caracruz, kung di close ka na, tataya ka ron. Ganun siya eh. Ganun yung buhay na ginawa niya. Decision sa buhay niya. Kaya may alam siya. Kaya siya sumampalataya sa Diyos na lumikha ng lupa. Joshua chapter 2 verse 8 to 11. Ang ibasa ko, Joshua. Basagan mo. Joshua 2:8 to 11. At bago sila naiga, ay sinampan niya sila sa bubungan. At sinabi niya sa mga lalaki, talastas ko na binigay sa inyo ng Panginoon ang lupain. At tinatnan kami ng pangingilabot sa inyo. At lahat ng nalahan sa lupain ay nauupo sa harap ninyo. Sapagkat aming mabalitaan kung paano kinayo ng Panginoon ang tubig sa dagat na mapulat sa harap ninyo nang kayo'y lumabas sa Ehipto at kung ano yung ginawa sa 2 hari ng mga Amoreyo at nangangasda ko roon sa Jordan kay Sehon at kay Og
at kayo ng iyong lubos na pinusa. At pagkapakita namin ay nanlumo ang aming mga puso, di walang diwa na naiwan sa kanino man tao. Dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay isang Diyos ng langit, sa taas at sa lupa at sa ibaba. Salamat tayo po. Di alam siya. Yung mga pagsabi niya, alam ko yung Diyos ko, ganito. Nabalita mo yung Diyos na pinagdito, di ba? Narinig ko yung Diyos na ganito, narinig ba lang? Kakaiba yung Diyos ko. Diyos ng langit at lupa. May alam siya. Kaya, pinatuloy na yung dalawang tiktik, di ba? Kasi alam na, mga Israelita yun. Mga Israelita yun. Doon nakikita natin yung sinabi niya, may alam siya. May alam siya kay Yahweh. Na alam niya, ito lupa namin ito, bibigit sa kay Yahweh. Alam niya, no? Alam niya. Kaya, anong ginawa niya? Bakit niya? Paano niya nalaman? Ibig sabihin, meron siyang knowledge, needs information, nakatanggap siya ng informasyon na nagbigay sa kanya ng kailangan. Yung pag pumunta kayo sa SM, hindi mo alam yung lugar, pupunta kayo sa information. Sabihin na tuluyan. Pag nakit mo doon, sabihin na kakanan kayo. Pagkakanan nyo, kakanan ba kayo? Di ba? Knowledge, di ba? Gusto niya magkaroon ng knowledge, pumunta siya sa information. Sa information. Nagkaroon siya ng kaalaman. Paano niya nalaman? Sabi sa verse 10, nakabalitaan niya. Nakabalitaan ko, nakabalitaan namin. Yung sila nakabalitaan na, pero ayaw sumunod. Ayaw magpasako sa Israel. Kasi noon, pag sa nilabanan, alam mo, tanong ng anas, susuko ka na, parang gagawin na lang sa magbubuwis ka. Pero pag lumabang ka, aalipinin ka, puhuli ang lupain nyo. Di ba? Pag dadali ka. Yan ang ginawa ng mga Israel sa panahon ni Jeremiah. Di ba? Ay makinig sa kanya. Sumuko, huwag na kayo masa sa Egypto. Ano na sa Egyptian Empire, may bagong empire na mag-ari, ang Babylonian Empire. Huwag kayo masa sa mga kabayo nila, sa mga kabayo nila. Sumuko na kayo, sasakupin na to. Para magbubuwis na lang kayo, hindi na kayo talaga sa Egypto, sa Babylonia. Eh, matigas ang ulo, di ba? Lumabang pa, di ba? Kaya kahit sa panahon ng kaguluhan na nangyayari sa mundo, kahit sa bansa natin, sa buong mundo mo yan, kahit gano'n magulo yan, pag nasa Diyos ka, hindi ka apektado yan. Kasi si Jeremias, kukunin yung bansa nila, pero kalmante lang siya. Tumutulong pa siya. Hindi siya dinilang ng hari ng Babylonia. Bigyan pa siya ng batutuluyan, inayos pa ang buhay niya. Di ba? Kasi, anong kontrol? Mas magulo nun kaysa ngayon. Kasi no, gera ng gera, sa panasamba, ganyan din. Di ba? Kaya, yung narinig natin, sa politika, sa ganyan, kaya mo na sila. Natural yan, sa mundo tayo eh. Di ba? Ang kailangan tayo mga Kristiyano, may pananampalataya tayo sa Diyos na kontrolado ng Diyos yan. Walang pinahintulot ng Diyos na hindi niya alam na alam niya na makaapekto ng mga anak niya. Hindi niya hayaan ipahintulot ang sitwasyon na apektado ang kanyang anak. Kung pahintulot mo niya sa anak niya, may pagtuturo. Diba? May pagtuturo. May pagtuturo, ibig sabihin magmamature palalo yung isang Kristiyano. Kaya dito makikita natin, no? Nabalitaan niya. Hindi nabalita siya. Ibig sabihin ang faith na by hearing, not by sight. Kasi sight sa kanya, mga Diyos-Lusan, mga nakikita. Siya merong narinig. May narinig siya sa verse 11. Sabi sa verse 11, nagulat kami ng marinig ang mga balitang yun. Yung mga balita narinig niya, nabalitaan niya, hindi na niya nabalitaan, narinig niya pa. Faith comes by hearing and hearing the word of God. You are not by sight, but by faith. Mamaya topic ni Sister Malina, mas, makikita niyo yung unang tanong doon, di ba?
Ikaw ba magka-attempt ng sigurista o by risky move? Di ba? Si risky. Very peligro. Peligros yung gagawin niya. Pag pinapil mo ngayon, papatayin ako at ang pamilya ko. Nangahalin ng Jericho. Pero nakita niya. Kailangan ko ito lang ang pag-asa ko. Yung Diyos nila. Yung pag-asa ko. Kasi dito, kahit sa ako ng hari ng Jericho, kahit kang bibigyan niya akong tirahan, wala silang respeto sa akin. Wala akong magandang buhay dito. Susugat ako. Susubok ako yung Diyos ng Israel. Ganun din ang buhay natin, di ba? Sinubukan natin si Jesus. At kay Jesus, meron tayong katiyahan. Amen? Meron tayong kasiguran. Itong naranasan niya, sa verse 11, 3. Ang kaalaman ang nagbigay sa kanya ng lakas at ng loob at pag-asa. Ang kaalaman ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at pag-asa. Diba? Sa iyo, may alam ka, alam mo, ginagawa ko, lakas ng loob mo, kaya ginagawa niya. Diba? Risky mo. Pero, alam ko, tama ito. Susugat ang alam. Diba? Parang yun sa salita ng pambuto. Di ba? Pero, ito ay magbibigay sa yung lakas ng loob at pag-asa. Di ba sabi ng Isaiah 4:6, because of lack of knowledge, people perish. Di ba? Dahil ako lang alaman kung paano magagaling, kung paano anong gamutapan mo. Dahil hindi mo alam, yun meron ka sa sakit mo. Di ba? Pero pag na-educate ka ng doktor, na specialista doon, nagkakaroon ka ng alam. Di ba? Nagkakaroon ka ng pag-asa na gagaling ka. Because of knowledge. Di ba? Knowledge, kailangan kaalaman, informasyon. Informasyon. Kaya sabi ng Romans 4, sabi doon, no? Ang banal na kasulatan, pag binasa nito, magbibigay ito sa inyo na kaalaman, magbibigay ito sa inyo na lakas ng loob, at magbibigay ito sa inyo na pag-asa. Pag-asa. Di ba? Kaya basta kahit yung Word of God, yung salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng lakas ng loob. If you know the truth will set you free. Pag nalaman mo ang katotohanan, dahil yung sa mong Biblia mo, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Di ba? Kaya yung yun ang katangian ng faith ni Rahab. Meron siya ganung katangian. May alam siya tungkol sa Diyos. Galunin ka ng langit at lupa. Ibig sabihin, hindi niya basta-basta ipinagkatiwala ng buhay niya sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Noong nasa alam. Ano ang alam niya? Alam ko yung Diyos niya, Ilalabas nito sa Ehipto, inabol kayo. Wala kang labas sa mga tao. Hindi, may kumpir ko sa dagat. Diba? Sa dagat ng Diyos niya. Diba? Tapos kung nasa alam na kayo, pakain kayo ng mana, diba? Tapos hirap ang tubig ito, nakakakain kayo, buhay kayo. Makakaiba yung Diyos niyo. Diba? Susuko ko pamaya. Kasi dito sa Jericho, wala ka akong pag-asa. Wala na akong pag-asa. Diba? At ako sa naman ko, yung pinakamalalakas sa hari, si Og at si Aaron. Pag binasa mo ang Biblia, malipit binabanggit yan. Si Og at si Aaron, si Aaron, malalakas siya, mga mababait siya, upright, mga sibilisado bansang panahon na yun. Pero tinalo nila. Dahil kasama nila ang Diyos. Dahil hindi naglalaban sila ng Diyos. Dito natin makikita na sa buhay ng tao, talagang ng Diyos na nang gumagawa. Ano man ang naranasan niya, nangyayari sa inyo, yun ay lahat gawa ng Diyos. Kasi pag sa buhay ng tao, meron naisip siya na siya ang may gawa, mapapagulihin siya. Di ba? Mapaparangalan siya.
na pwede nang naabot ng karangalan, kapulan sa Diyos. Pero alam niya, na wala siyang nagawa. Kundi ang lahat ng magandang bagay, every good and perfect gifts comes from above. Pag alam niya na yun, na lahat ng mabuti sa kanya at magandang nangyayari sa kanya, lahat ng gawa ng Diyos, madali niyang bigyan ng karangalan, madali niyang bigyan ng papurihan, madali niyang bigyan ng palwalatian, madali siya magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa Diyos. Dahil alam niya, ang Diyos na yun, alam siya na ang Diyos na yun ang gumawa ng magaganda sa kanyang buwan. Palakpakan mo natin ang Diyos natin ang gumawa sa ating buwan. Yung Diyos ba, Mireha, may ginawa na rin sa inyong buhay? Alam natin yung buwan. Kaya sa kanyang papuri at parangal sa buhay natin. Yun ang mabuting katangian, meron si Rahab. Kaya nga, may discipleship training tayo. Bakit? Ano ang purpose naman? To learn, para magkaroon tayo ng kaalaman. Kaya sinisikap ng mga teacher, mag-aral. Di ba? At aralan pa rin kasi ipapasa niya yun. Kung wala siyang natutuhan sa kanyang pinag-aralan, wala siyang may papasa. Di ba? May papasa. Pero yung siya mismo na nakaranas, siya mismo sa pag-aaral niya, naranasan niya, na-bless siya, natuto siya. Ipapasa niya yun para mag-bless din. Ituturuan niya. Ipapasa niya yun para matutuloy. Magkaroon ng kaalaman yung makikinig sa kanya. Yung ba, kaya may discipleship training tayo. Yung ba, kailangan natin yung to become mature at tumagot tayo sa Panginoon. Kaya, sa mga hapon, wala mga absent, para magdagdagan ang kaalaman natin, dumalo tayo ng discipleship training at lahat. Lalo nyo, doon sa taas ako, nag-aaral eh. Marami akong ka-eskwela raw. Ang dami akong ka-eskwela raw. Dito sa lamesa dito. Pero doon, lahat sinasagot agad. Yung kanina assignment, lahat sasagutan doon. Nakakatuwa. Tuwa ako sa mga bata. Tuwa rin yung mga lola na nandun, yung mga nanay na nandun, tuwa. Yung mga ako ko, tumago, patasalin niya, magagaling niya. Sisipo mag-aaral. Nag-aaralan nila, alam? Salita ng Diyos. Kaya, meron silang alam. Lalaki sila, meron silang alam. Paano ang pamilya? Di ba? Alam sila kung paano sila magkalimutan sa Diyos. Lalaki sila, alam sila kung paano mag-desisyon ng tama. Dahil ikakaroon sila ng kaalaman. Amen? Pagdating ng Diyos, may information sila. Ano ang punto? Saktong tignan po ako, meron masaya yung ganda namin. Nakapag-gawbay. Pangalawang punto, ang pananampalataya na ay may kalaking tigawa. Santiago 25:26, pakibasa po. Chapter 2, 25:26. Pagbasa ba po? Santiago 2:25-26. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamamagitan ng magawa. Dahil sa tinanggap niya ang mga suko at kanyang pinagdaanan niya sa ibang daan. Sapagkat kung paano ang katawan ng walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay rin. Yun. Salamat. Ibig sabihin, yung katawan, pag wala ng espiritu yan, umalis na yung espiritu niya, umalis na sa Diyos. Yung katawan, umalis na sa pagka. Wala nang magagawa yan. Di ba? Hindi na magiging productive yan. Hindi na kasi patay na eh. Hindi wala yung espiritu. Lalagay niya sa silalim ng lupa. O sa nicho, o lalagay yung espiritu mo, bumalik na sa Diyos. Ibig sabihin, wala na siyang gagawin. Diyan, hindi na pananampalataya. Habang may pananampalataya ka, habang buhay ka pa, hindi ka pa,
yan ay may kalakip na gawa. May gagawin ka. Minsan, risky. Di ba? Risky ginawa niya eh. Ginawa niya, yung tiktik, di ba? Tinago niya. Itinago niya. Ang pananampalataya ay may kalakip na gawa. Ibig sabihin, may lesson sa buhay niya ni Rahab. She did not let her fear affect his faith in God's deliverance. Ibig sabihin, hindi siya nagpa-apekto ng takot. Hindi na-apektuhan ng takot ang pananampalataya niya. Ang Diyos ay kakayahan para siya tulungan. Nagino, una, hindi siya natakot sa hari ng Jericho. Di ba? Ang takot na hari yun, no? Napansin siya ng hari eh. Nung ginawa niya, patuloy yung tiktik. Dati hindi siya pinapansin mo, hari. Presidente na nabalitaan ng presidente. Di ba? Yung tangka eh, dati hindi mo pinapansin. Kasi rejected ka. Kasi malumi mo mo. Pero kung ginawa niya yun, ang takot yun, no? Hindi siya natakot. Kasi ang opposite ng faith, fear. Pag oras na nagkaroon ka ng doubt, fear, worry, ibig sabihin absent ng faith. Hindi nag-cooperate ng faith sa'yo. Meron ka na sa'yo yun. Pero yung operation, yung pagkilos, yung paggawa na, hindi na gumagana. Kasi bakit? Nasapawan na siya ng worry. Nasapawan na siya ng pagkalimlangan. Nasapawan na siya ng takot. Natabunan na yung pananampalataya ng mga negative emotion. Ng mga negative emotion. Kasi ang faith, spirit, spiritual. Hindi mo, no? Yung mga babata, masahin na lang po, ang pababasa. Sa Joshua chapter 2, 1-7, hindi po sabi, buwan sa Pamentor City, may pala sa Joshua ng 2. Pinagbigay niya ng ganito, pumunta ka sa Jericho, pumunta kayo mabuti, ang kabayanan ng kabulan ay kabukiran. Yung style ni Moses, ginaya niya. Di ba? Nagpadala si Moses ng 12 spies. 12 spies. Nagpadala si Moses ng 12 spies, no? Sabi niya sa 12 spies, magbalman muna kayo. Pag nakita niyo, magdala kayo, pag may mga bumaro, magdala kayo. Mag-ispingan muna kayo. Magkaroon kayo muna intelligence. Di ba? Intelligence muna kayo. Kaya nung nagpadala si according to traditional na culture ng mga Hebrew, nagpadala si Joshua, when experience na siya, nagpadala siya ng mga taong galing sa tribe ni Caleb. Sino si Samuel, yung asawa ni Rahab. Yung naging asawa ni Rahab, si Samuel. Sa tribe, si Caleb. Ano ba magalit ni Caleb sa tribe of Judah? Alam niya, ano yun, positive. Yung pag-uwi, Caleb, kung bibig sa akin sila, mga sabi, takot mo na ako. Yung isa, tiga-Ephraim sa lahi ni Joshua. Sa lahi ni Joshua, ibig sabihin, natuto siya kay Moses. Hindi ko nagagayahin si Moses. Nagpadala na 12. Dalawa na lang papadala ko para sigurado. Diba? Kung pareho sa tribo ni Judah at sa tribo ni Ephraim, ni Joshua at kay Caleb. At kilala ni Caleb yun. Kilala ni Joshua yun. Nag-train yun ni Caleb. Nag-train yun ni Joshua. Dalawang teknik na yun. Nag-train siya. Kaya hindi natakot. Ano ba? Sabi ko, pumunta ka sa Jericho, kung sa bayan sa babae, hindi mo pala niya kawili, nakaabot sa halin. Jericho, balita, na may tiktik sa Israelitang nakapasok sa bayan ng gabi yun. Nagpasok ko kaya ang hari. At pinasabi, labas ko kung natin pinituloy sa'yo. Napalito ang riyan upang maligtik. Ngunit, itinakong riyan kung dalawa. Nakasag na ito sa Lord. Meron akong mga lalaki na katulong sa akin. Hindi ko alam kung taga saan. Umalis po sila
ng ipilit ng pinto ng Luzon bago pumunta ng dilim. Hindi ko po nakusisa kung sa sila, pero yung tago ninyo agad, kaya abutin nyo. Sa itaas ng bubong, nagdilita ang dalawang titik at pinabunan ng mga tangkay ng lino na nagtandang backroll. Sinabi ng mga tauhan ng hari ang dalawang titik hanggang sa kabilang ito, Jordan. Pagkatapos ng mga mahabol, ipilit ang pinto ng Luzon. Hindi po parang kasi yan nag-dry siya, diba? Pero ginawa niyo because of the will of God. Para matupad ang kalooban niyo. Na-experience din yan ni David. Na-experience din ni Abraham. Hindi ka nung style, Rahab. Hindi po, no? Bili ka sa tutok ng kanyang bahay. Sa mga bahay doon, flat ang roof. Tapos doon meron mga yung plaques, yung ginagawa, yung mga lino, no? Yung tawag noon, yung step noon, dilaw, matitibay na ayun. Matitibay gawin ng tela yun. Yun ang pinantali pagbaba doon sa bintana at iniwan. At ang pinalagay sa kanakulay na symbol of the blood of Jesus. Kaya pag dumatay ang papatay sa buong Jericho, hindi na mapapatay mo sa bahay. Kasi bakit? May blood of Jesus. Hintay lang pula nandun. Kaya hindi siya tao. Tinulungan niya pa yung dalawang titik ba? Tinulungan niya Tinulungan niya lahat. At saka nung tinulungan niya itong mga titik na ito, in-encourage siya rin. Bibigay ito sa inyo. Ang tayo. Tinulungan niya mga titik verses na pinataas. Napagig sa taas. Yung wisdom niya gano'n, yung ginawa niya gano'n, tumulong siya. Ano siya, willing to help others kahit gano'n ito kabigat. Ang kapalit. Ang bigat ang kapalit, di ba? Pero tumulong siya. Tumupad siya sa kanyang pangako. Verse 17 to 21, basahin mo po yan. Tumupad siya sa kanyang pangako. Ano mga ginawa niya, di ba? May kanakit na gawa. Una, hindi siya natakot kahit tinulungan niyang titik, tinupad niya ang kanyang pangako. May mga ginawa siya para yung pangarap niya makakutan niya. Para yung mga gusto niya mangyari ay magkaroon ng kaganapan. Meron siyang ginawa. May kausap na ako yung mga kapatid ng asawa nila kung nilakas. Ano siya papastor pero sabi niya, label lang siya. Tama sa iyo, Pastor. Kailangan talaga sa church may program. May gagawin kayo ng programa. At yung programa nyo, nag-aaralan. Anong ba gusto niya? Anong purpose niya? Anong outcome niya? Anong gawin niya? Anong ma-accomplish niya? May ginawa siya ganun. Pero may ginagawa tayo. Amen? May ginagawa tayo. Tanong natin kung ano ginagawa natin. Yung ba? Ba't ano ba pa? Ba't ka na special version? Ba't may ginagawa yun? Diba? Meron tayo ginagawa. Kaya nakikita natin. Rahab remind us that we can take risks for God no matter how frightening or intimidating. Maybe. Ibig sabihin, she acted faith. Why? Because faith is anak. Ang pananampalataya ay mayroong manggagawin. Ang promise ay mayroong kondisyon. Ibig sabihin, pag meron kang ipinangako, tumupad siya sa iyong pangako, ang pangako ng mga Israel, makakamtan mo, kung tutupad ka sa pangako. Ibig sabihin, marami tayong gusto pangako ng Diyos na makamtan. Diba? Di ba? Marami tayong gusto natin ng mga pangako ng Diyos na makamtan. Pero yung pangako ng Diyos yun, hindi mo pwedeng makakamtan mo yun. Kung yung kondisyon na yun, yung kondisyon sa pangako na yun, hindi mo gagawin. Kasi ang bawat pangako, may kondisyon. Amen? Bakit tayo, mga anak kayo, nakakako kayo, sige, bibili kita nito, pero kondisyon na gawin. Di ba? Gusto mo na, gasa mo na yan.
Diba? May mga kondisyon ang mga pangako. At tinupad yun. Hindi laki palang gawa. Ito, Rahab, panghuli. Panghuli ako. Number 3. Anong mabuti katangian ng pananampalataya ni Rahab? Bakit siya naging bayani ng pananampalataya? Meron magandang resulta ng mabuti katangian ng kanyang pananampalataya. Ano yun? Walang resulta, naligtas siya at kanyang buong pamilya. Di ba? Sabi ni Joshua 6:5, tipunin mo natin ito sa loob ng bahay, mga kamag-anak ng nag-business ninyo. Lahat, yung anak, asawa, mga magulang, anak, ako, tipunin mo lahat, tipunin. Alam sino, pag hindi nakapasok doon, mapatay, wala kayong pananagutan. Kailangan, lahat na ito sa bahay. Then ngayon pumapasok ng Acts 16:31. Kapag ikaw naligtas, maliligtas ang buo sa bayan. Si Rahab naligtas, hindi man siya maligtas, pati ang kanyang buo pamilya. At ang mabigat nito, pangalawa, B. Hindi lang siya naligtas, maging siya naligtas. Kasi si Boaz, kasama ni Ruth, anak ni Rahab, at ni Salmon. Kaya, di makatanggihin si Boaz. Dalawa niya. At saka naman siya, namumulong, hindi siya makatanggihin, hindi po nagpulong-sulod. Bakit? Alam niya, ang nanay niya, dating prostitute. Yun, mas malala ang nanay niya dito. Kaya ito, tatanggapin ko ito, magiging asawa ko ito. Sino? Dito, nakatulungan ni Rahab, maging sino? Di ba? Maging sino, nakatulungan niya. Nakasama sila, pangalawang bunga, nakasama sila sa lupang pangako. Nakasama sila sa lupang pangako, di ba? Sabi doon sa Joshua, sabi sa Joshua 21, verse 43-45. Ito po yan. Basahin ko sa inyo. Ito po pagkakasabi, ang pamamayani ng Israel sa buong lupain. Ibigay niya ako sa bayan ng Israel at ang lupang pinako niya sa kanyang mundo. Kaya kung masakit nila ang buong lupain, doon na sila nahirahan, nagtawas sila ng payaan ayon sa pinako sa kanya. Hindi sila nagapit at naman ang kanilang away. Sapagkat pinagtatagumpay sila ni Yahweh labos sa lahat ng away. Pinupad ni Yahweh ang lahat ng pangako niya sa kanyang bayan ng Israel. Eh, nung panahon niya sa bayan ng Israel, naandun na ang pamilya niya. Kabilang na ang pamilya ni Rahab sa bayan ng Israel. Kung ano sa inyo, yung kabayan niya natin ng faith, natapos na yung lupang pangako. Wala siyang pag-asa, wala siyang magandang pananaw sa buhay. Pero nang sumampalataya siya sa Diyos ng Israel, sumampalataya sa Panginoong Jesus, natatanggap natin na nasa natin kahit magulo. Pag sa libutan, pero tayo kapayapa. At kumakain tayo ng tama at sa alas. Kasi bakit? Tinatagulog tayo, tinatanggilig tayo ng Diyos na may ahit ng langit at lupa. Palapakan natin sa akin. Kapag ito pamilya, sabi niya po, sa kanya nagmula si Harang David at ang Panginoong Jesus. Sa kanya, di ba? Ang upasa niya yung Mateo, verse 1-6, sabi, si Rahab, sa tribo, kasi tribo ni Judah. Sa tribe ni Judah, di ba? Ang Messiah, at si Abraham, at kay Jacob, si Judah, sa tribe ni Judah, lumabas ang Messiah, ang King of David, si David. Diba? Asawa ni Rahab, si Salmon, ang anak niya si Boaz, si Ruth, na anak ni Ruth, tsaka ni Boaz, si Obed, ang anak nila, ni Obed, ang asawa niya si Jesse. Si Jesse, ang anak, si David. Hindi ko galing sa isang prostitute. Kaya wala tayong karapatan para magbaba ng isang tao. Diba? Pantay-pantay ng lahat ng tao. So, binuhin ko.
gulo ng Diyos sabihin. Hindi siya tulad ng tao. Di ba? Ang tao namimili. Wala yung pagkakulang. Di ba? Na ang yung pang-aaway sa tao. Kawalan ng pagkakaroon niya. Di ba? Kasi, nakita yun, kaya hindi siya ganyan ang tao, pero Diyos hindi. Pero, ang kanyang pagtingin tayo. Sa kanya nagmula, ano ang resulta na kanyang tayo? Sa kanya nagmula, simbahan, gabi, at ang Panginoong Jesus, siya ng magandang katangian, ng pananampalataya, kung bukas na po. Katulad ni Rahab, ang mga babae ay walang katulad. Sabi na yung bayan kasi ang Women's Month talaga international March 20. Pero ang national, basta bawat bansa, isang buwan ng Marso. Pero pag sama-sama lang ang mundo, March 20 talaga international Women's Month. Di ba sabi ni malimit sa Pilipinas, ang mga babae walang katulad. Di ba sabi ni Maria Rivera, tayo mga babae mahalaga. Di ba? Mahalaga. Kaya manatili kayong maganda. Sabi niya, manatili kayong maganda. Manatili kayong masaya. Lagi kayong mahalin mo yung sarili na tigil sa iba. Kasi bakit? Ang mga babae, hindi ko lang katulad. Katulad rin. Yung sa Rahab, frosting, pero naman tayo. Buhay. Yung ba? Kayong mga babae, mahalaga sa mundo ito. Amen? Mahalaga. Pag konti, hindi ako nakatayo dito, hindi sa nanay ko. Oo, hindi ko sa nanay ko. Nanay ko nagtsaga sa akin. Hindi tatay ko, yung maging sa mundo sa akin. Di ba? Ang nanay ko. Pagkaramihan sa Biblia, ito mahalaga. Di ba, sabi ni Jesper, sabi ni ba, naging abogado, naging ano, di ba? Pero sabi ni Jesper, nalilihan sa akin, sabihan, walang babae, walang engineer, walang ate. Lahat siya na galing sa babae. Yun na? Laging sa babae. Di ba? Walang Jesus, walang Maria. Di ba? Walang Moses kung walang Miriam. Sinugat ni Miriam ang buhay niya. Tapos kinag-usap niyo yung isa sa ating ba yung gano'n? Nanay ko, kukunin ko. Ay siya magbabantay sa Moses. Di ba? Ang daming bayani sa Biblia ng mga babae. At sa umaga ito, dahil na Diyos ay may magandang plano sa inyong buhay. At kayo ay mahal ng Diyos. Amen? Mahal ng Diyos ang mga asawa natin, mga karoon, bidalong masamang babae, babae. Yung tita natin ang asawa, tayo na sinis. Kung wala sila, wala yung mga babae niya. Ang buhay. Siyang masaya. Sila nagkapasaya sa mahalaga kayo mga babae. Sa mata ng Diyos at sa mata ng aming kaming mga kalalaki. Bakit? Mahal na mahal kayo ng Diyos. At mga babae, mahal kayo. Mahal kayo ng Diyos at mahal ng buhay. Amen? Amen.